Bago ko palitan tong brake fluid na ADB, maintenance ko muna tong lever niya. Dilinisin ko, tapos gagrasahan ko yung pivot bolt. Tapos check ko na rin yung condition ng repair kit. Final preparation ko para sa pagpapalit ng brake fluid. Nalinis ko na rin kasi yung mga caliper niyan, front and rear. Kontrahin lang natin sa ibabaw ng 4mm na Allen. Nagpalit na pala ako nito kasi nagkabit ako nitong Spirit Beast na brake lock. Originally is 10mm socket na bolt yung pangibabaw niyan. Pakita ko na din mamaya sa kabila. Yung pa rin yung nakakabit doon na original eh. Tapos 10mm nut sa ilalim. Luwagan lang natin. 10mm nut. Itong Spirit Beast na brake lock. Pangatin ko lang itong bushing nitong Spirit Beast brake lock. Pero kapag stuck, wala nang ganito. Pag tanggal nyo ng bolt, diretso tanggal na yung lever. Medyo mahirap siyang pangatin, tiyagaan lang. Pag nakaganito kaya na park brake lock. Pero kung stuck nga, madali lang. Bunot lang agad. Yan, tanggal na yung bushing ng Spirit Beast brake lock. Para yan dito, para nagpipivot pa rin yung lever natin. Tanggalin natin yung lever. Tandaan nyo lang yung pagkakakabit niya rito. Ito yung brake switch. Yan, nakaganyan siya. Nakapress. Okay pa naman yung lever natin. Kailangan lang grasahan talaga to. Ito namang rubber boot, tatanggalin ko din to. Lilinisan. Para din makita ko kung may mga dumi sa loob, mga corrosion. Kung okay pa yung repair kit. Pero okay pa naman siya kasi nagpe-play pa siya ng maayos eh. Yan na. Bumabalik siya. Yan, press tapos hila. Yung rubber boot, okay pa naman. Tapos yung repair kit, okay pa rin siya. Konting dumi lang, pero wala siyang yung mga nag-aasin. Pero yung mga parang namumuti. Kasi itong garahe namin may bubong. Kaya hindi masyado naulanan to sa ADB. Usually yung nagiging cost nun, yung tubig nakakapasok, tapos parang nag-aasin siya. Pero wala na siyang grasa, kaya lalagyan natin siya ng grasa naman. For protection sa tubig, para hindi siya pasukin ng tubig, tapos mag-aasin. Nalinisan ko na siya, ginamit ko lang is cotton buds, tapos alcohol. Hindi ko siya ginagamitan ng mga chemicals, gasolina, kasi yung repair kit natin, yung cylinder na yan, meron niyang rubber doon na parang seal niya para hindi lumabas yung brake fluid. Kasi pagka mga chemicals ginamit nyo, posible na mag-react doon sa rubber seals, kaya magli-leak siya. Sundot-sundot lang hanggang malinis. Make sure na tanggal lahat ng dumi dito. Ano, okay na, final linis ko lang. Ito namang rubber boot, wet wipes lang. Tanggalin natin yung mga lumang grasa dito sa ibabaw. Tsaka yung loob. Yung bushing, linisin ko din. Bushing ng Spirit Beast brake lock. Brake lever, wet wipes lang din, ang linis. Tapos yung butas. Itong mga itim-itim dito sa pivot natin na bushing, tanggalin natin ang rotary tool or liha. Tapos iayaw natin sa direction ng movement ng brake lever. So pag ganyan, side to side. Puliduhin ko lang. Nalinisan ko na, lagyan natin ng grasa dito sa ibabaw nito. Ito pala yung gamit kong silicone compound na grease. Brake system grease. Hindi nagre-react sa mga rubber parts. Ito rin yung nakalagay sa shop manual na dapat nyong gamitin. Ang amount nito is 0.1 minimum. Lagyan lang natin sa ibabaw. Tapos dito yung parang slot nya. Yan, paikot dito. Para hindi siya papasukan ng tubig. Meron yung parang kanal. Lagyan ko na rin tong labi nito para sigurado na hindi makapasok yung tubig. Para lang sure, konti lang. Thin layer of grease lang dito. Tapos dito din, lagyan din natin konti sa ibabaw. Shoot na natin siya dito sa may repair kit. Palabugin lang natin maigi. Yan, tapos make sure natin na nakalapat. Itong rubber boot dun sa dulo. Push lang natin ng flat screw na maliit. Lapat na lapat to. Para selyadong selyado na hindi mapapasukan ng tubig. Para hindi mag-aasin or magkokorode yung repair kit natin. Okay na, lapat na. Yung butas ng brake lever, lagyan din natin ng konti. Ginalit natin ng konti itong ibabaw kasi pinindot-pindot ko kanina. Kabit na natin tong lever. Tapos ito, dapat nakapress siya na ganon bago nyo ipasok to. At kakalang siya dito. Make sure na nakakalang siya. Tapos yung pivot bolt nya, or halimbawa ganito bushing, lagyan din natin ng silicone grease. Tapos ako siya susuot dito. Yan. Suot ko na tong bolt nya.
Saktong higpit lang muna. Tapos ipoposition ko lang siya, yung sakto. Yan, ganyan. Konting higpit. Up, yung nut niya. Kontrahin ko lang dito. Tapos i-torque natin siya ng 6 Newton meters. 10 mm socket. Make sure lang na hindi gagalaw ito. 6 Newton meters. Try ko nga kung nagbe-brake lock. Yan, okay naman. Front brake naman tayo, 10 mm. Ito yung stock, 10 mm socket. Tapos 10 mm naman yung nut din. May natin tanggalin tong nut. Kapag umaharang pala to, pwede nyo luwagan to. Tapos iusod nyo lang na ganun. Luwagan lang natin tong sa cable. 14 mm. Para mausog-usog natin to. Tanggal natin yung nut. Pivot bolt, tanggalin din natin. Yan, ganyan yung itsura nung stock. Yung kasing kanina, pinalitan ko na yon para dun sa Spirit Beast brake lock. Ito yung itsura nung stock na lever, pivot, bolt. Yung mga dumi na rin, tatanggalin din natin yan gamit tayo ng rotary tool. Yung lever, alisin natin. Yung mga dumi lang, linisan lang natin. Tanggalin naman natin itong rubber boot, i-press lang natin para mahawakan natin yung boot. Mahil natin palabas. Medyo masikip dito. Mas masikip to kaysa dun sa isa. Hilahin ko na ganyan. Yun. Kahit hilahin nyo lang pala na ganun. Tanggal na siya. Pindot-pindutin lang natin sa matanggal. Niingatan ko kasi baka mapilas eh. Dapat smooth lang yung paglabas niya. Yan, tanggal na natin yung rubber boot. Isan lang natin yan ng wipes. Yung loob naman niya okay pa rin. Hindi siya nag-aasin. Madumi lang talaga. Tsaka parang ubos na yung grasa na nakalagay na stock na silicone grease. Linisan lang natin ulit to. Kagaya din ng process nung kanina. Same lang. Alcohol and cotton buds. Gamit din tayo ng wipes para dito. Yung suotan din ng pivot bolt. Uliduhin ko lang ng linis. Para sure na walang dumi sa loob. Ano, okay na yan. Pivot bolt wipes. Tapos tanggalin natin mamaya yung itim. Lever, wipes lang din. Rubber boot, wipes lang din. Pivot bolt, rotary tool. Or liha, pwede. Yan, okay na. Tanggal ko na yung mga itim-itim sa pivot bolt. Assemble na natin, pero brasahan muna syempre. 0.1 grams minimum. Konti dito sa labi ng rubber boot. Tapos dito. Shoot natin. Make sure na nakalapat yung rubber boot. Silicone grease din dito sa loob. Konti. Butas ng lever. Tapos sa ibaba ulit nito. Konting silicone grease din sa pivot bolt. Same lang pala sila na 0.1 grams of grease. Ito. Tsaka yung sa repair kit. Base yan sa shop manual. Lagay na natin yung lever. Tapos kakalang naman yan dito sa brake switch dito. Rekta lang. Pasok natin tong pivot bolt. Tapos i-align natin. Medyo mahirap tong i-align. Kaya kailangan masipat nyo na maayos. 10 mm socket. Hand tight. Tapos yung nut na 10 mm. Put lang natin itong mga cable. Torque natin ng 6 Newton meters din. 6 Newton meters. Okay na. Ito ba palang 14? Higpitan ko. Saktong higpit lang. Hop. Hop. Yan. Ang galaw. Mas okay kung maglilinis muna kayo ng brake lever para din ma-check nyo yung repair kit kung merong leak o meron ng corrosion na kailangan ng palitan. Kasi mahirap naman pag nagpalit ka ng brake fluid tapos hindi mo china-check yun. Bleed ka ng bleed pero may problema ka na pala sa repair kit. Kaya mas okay kung i-check muna yan bago magpalit ng brake fluid. Ito pala yung papalit ko ngayon kay ADB 160. Preston na DOT4 na. Tapos meron akong dalawang itatry na method pero pares to na one-way valve. Tingnan ko lang alin yung mas effective. Ito lang yung pang ano lang to, pang bottle spray. Kukonek ko lang to doon sa may bleeder nipple parehas. Try ko both front and rear na brake bleeding. Ayun yung next vlog natin.